Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang sa pagtulog ko. May kagalakan, wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kalwalhatian mo, maranasan tuwina, pupurihin kita habang buhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Minsan pa kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap ng kaluluwa, o ikaw. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang sa pagdulog ko. May kagalakan, wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kalwalhatian mo, maranasan tuwina, pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po. Amen po. Ayan, napakagandang awitin. Ang ating opening prayer for today is si Sister Rhea. Ayan, Sister Rhea. Morning po sa lahat. Maraming salamat po, Chang, sa isang napakagandang awitin na ibinahagi mo po sa aming lahat. At bago po natin umpisahan ang ating aralin, nais ko po munang pagbigay ng isang maraming panalangin po. Let us pray po to the presence of God. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po na ipinagkaloob niyo sa amin muli makapagtipon upang sambahin kayo at pag-aralan ang inyong banal na salita. Kayo po ang aming pinupuri at tinadakila dahil sa inyong kabutihan, katapatan at walang hanggang pag-ibig sa amin. Ama, lumalapit po kami na may pagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan, pagkukulang at sa mga pagkakataong hindi namin nasunod ang iyong kalooban. Nirisingit niyo po ang aming mga puso at isipan upang maging handa kami tanggapin ang iyong mga mensahe. Panginoon, kayo po ang manguna sa aming Bible study. Bigyan niyo po ng karunungan, kalakasan at
katapangan si Chong Bitoy upang maipahayag niya ang inyong salita ng may kalooban, katotohanan, pag-ibig at kapangyarihan. Buksan din niyo po ang aming puso at isip ng bawat makikinig upang maunawaan namin ang inyong kalooban at maisabuhay namin ang aming mga natututunan. Dinadalangin din po namin ang kaligtasan, mabuting kalusugan at pag-iingat ng bawat isa at ng kanilang mga pamilya. Patuloy ninyo po kaming gabayan sa aming pang-araw-araw na buwan. Ilayo sa anumang kapahamakan at patibayin ng aming pananampalataya sa inyo. Naway ang pagtitipong ito ay maging kalugod-lugod sa inyo at magbunga ng mas malalim na pagkakilala, pagmamahal at pagsunod sa inyo. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itinataas at luluwalhatiin sa lahat ng aming gagawin. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen po. Maraming salamat po at God bless po sa lahat. Amen. Ayan, muli nagpapasalamat po ako kay Chang Emily, kay Chong Bitoy, no, na siyang umawit para sa Panginoon, at kay Sister Rhea na siyang nagbukas ng panalangin. And hello po kay Sister Mary Rose, ayan, and kay Sister MJ, ayan. Hindi na po natin patatagalin, ano po, naghihintay na ang ating special guest speaker for today, at marami pong salamat sa buhay ni Chong Bitoy dahil nagpaunlak po siya sa gawain ng Panginoon ng alas 5 ng madaling araw. Ayan, maraming salamat po sa buhay ninyo, Chong Bitoy. Sa inyo na po ang mic, Chong Bitoy. Ayan, praise God po. Ayan na. Ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa iba po, magandang gabi. Salamat po sa pag-imbita po sa akin. Kahit pautal-utal, makakapag-aral po tayo ngayong umaga. Kinakabahan po ako, pasensya na po kayo. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang talata po sa Mateo 12, verse 29. Ano po, pag-aaralan po natin. Ang sabi po rito, sa verse 29, hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Manalayan mo na po. Hihingi mo na po ako ng gabay sa ating Panginoon. Ang maraming Diyos, ang kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa akin upang ako po ay makapagpahayag ng kapag-aral na iyong banal na salita. Inihingi ko po ang iyong gabay po sa araw po nito. Gabayan niyo po. Maraming salamat po. Amen. Ito po ay isang talinhaga po ng ating Panginoong Jesucristo po, patungkol po sa kaharian po ni Satanas at sa kaharian na rin po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po rito ng Panginoong Jesucristo sa verse 28 po muna, mabasahin ko po muna, sa verse 28 ng Matthew 12. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kaya po, para po maunawaan po ng mga nakikinig yon at para na rin po maunawaan po natin, inulit po ni Jesus Christ yung salita doon sa talinhaga, no? At ito po yung sinabi niya, na hindi mapapasok ang bahay. Kasi sa English po, sa English version po niya, merong or again.
or again sa verse, NIV verse. Oh. Para po mas mabilis po natin maunawaan, huwag muna natin po pag-usapan yung pong kaharian. Ano po? Bahay muna po. Ang sabi po, hindi mo papasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi mo na siya gagapusin. Yan po. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malulooban ang bahay niya. Ito ang sabi ng Panginoon. Sa bahay muna po tayo. Ano po? Sabi ng Panginoon, si Satanas may kaharian. Ano po? Kaharian niya yung bahay niya. Sabi ng Panginoong Jesucristo, paano bang makakapasok ang sino man sa bahay ng malakas na tao? Kaya, basahin po natin yung mga linya ng talatang ito. Ano po? Ang tinatalakay po ng ating Panginoong Jesucristo dito, yung kaharian ni Satanas. Yung mga naunang verse po, yun po ang tinatalakay niya. So, sabi po ni Jesus Christ, ako yung hari, meron akong coming kingdom, pumasok na rito. Muli po, ang sabi po ng Panginoon sa verse 28, ngunit kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulog ang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, imagine niyo po, parang ganito yan po. Si Satanas mayroong bahay. Ano po? Si Satanas malakas. Paano mo kukunin ang pagmamayari ni Satanas? Ang sabi ni Jesus Christ, kailangan itali muna siya. Taka mo samsamin lahat ng kanyang pagmamayari. Ano po? Tingnan niyo po. Mabuti ano po. Paano bang makakapasok ang sino man sa bahay ng malakas na tao at samsamin ang mga ari-arian nito kung hindi mo na gagapusin ang malakas na tao? Saka pa lamang malulooban ang bahay niya. Meron po ako itong tatlong katuruan. Ano po? Ang point number 1 po, si Satanas, ang malakas na tao na nagmamayari sa kanyang bahay. Ano po? Para po mas malinaw, si Satanas, siya yung isang taong malakas at marami siyang ari-arian sa kanyang bahay. Opo, sa kanyang kaharian. Ang point number 2 ko po rito, si Jesus Christ, ang mas malakas na tao na sumamsam sa pag-aari ni Satanas. Si Jesus Christ po yung dumating. Ito, ang Misayas. Siya yung mas malakas kaysa kay Satanas. At sinamsam niya ang pagmamayari ni Satanas. Sa panong paraan po. Sa point number 3 po, ang Panginoong Jesucristo ay tinali muna si Satanas bago samsaman ang kanyang bahay. Ano po? Sabi ni Jesus Christ dito, paano mo makukuha ang pagmamayari ni Satanas? Ano po? Kailangan itali mo muna siya. Tsaka mo siya looban. Sa ibang version po, nakawan. Alam niyo po ba, dati yung mga bansa, kasi pagmamayari ni Satanas, siya yung may authority. Tayo rin po ay mga kaaway ng Diyos po. At nasa ilalim tayo ng kaharian ng kadiliman. Dati, under tayo ni Satanas, pero yung dumating si Kristo, si Jesus Christ, praise the Lord po, kinuha niya tayo ng Panginoong Kristo sa mga kuko ni Satanas. Po, mula sa kapangyarihan ni Satanas, mula sa kapangyarihan ng kadiliman, kinuha niya tayo at inilipat tayo sa kaharian ng liwanag. Amen po. Isa tayo sa mga kinuha ng ating Panginoong Kristo mula sa kuko ni Satanas. Si Jesus, ang mas malakas na tao na sumamsam sa bahay ng malakas na tao, si Satanas. At paano niya po ginawa yun? Ginapos niya muna si Satanas para si Satanas ay walang magawa. Kinuha tayo ng Diyos at inangking kanyang mga anak. Amen po ba? Napakaganda po. Kapag tinignan niyo po ito sa aklat ng pahayag po sa
chapter 20, andun po yung pagkagapos ni Satanas. Ano po? Gusto ko lang pong maunawaan nyo na ito, ang punto po ni Jesus Christ dito, nung unang dumating siya, ginapit niya na si Satanas. Para kuhanin yung pagmamayari ni Satanas. Itinali niya si Satanas para si Satanas ay walang magawa. Hindi niya kayang panghawakan lahat ng mga kinukuha ni Jesus Christ. Kinukuha niya sa kanya. Yung mga kaharian yung mga nasa kaharian ng kadiliman, makuha ng Panginoong Jesucristo. Hanggang sa lumaganap yung kaharian ng Panginoong Jesucristo. Si Satanas walang magawa. Sabi ng Panginoon po, nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kaya may kaharian po si Satanas, may kaharian din ako. Pumasok ako dito sa mundo para sakupin ang kaharian ni Satanas. Para sakupin ang lahat ng mga bansa. At mangyayari po yan sa first coming. Ano po? Makukumpleto po yun sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Napaka-positibo po at napaka-maasahan po ng ang Biblia. Kaya huwag po tayong magpapaniwala na si Satanas mag-ahari dito sa mundo. Satanas yung mamamayagpag, hindi po totoo yan. Si Jesus Christ ang nag-ahari at namamayagpag dito sa atin. Ang Panginoong Hesus ang may otoridad. Siya po ang may authority dito sa mundo. At si Jesus yung magsasamsam sa mga bansa. At gagamitin kanya at gagamitin niya ako. Ano po? Amen po. Ngayon ito po yung aplikasyon po. Ano po natin yung tatlo. Una po, ang sabi po rito, claim the victory of Jesus, ano po? The Son of David. Ang kinin natin ang tagumpay ni Jesus, ano po? Ang anak ni David. Yun po kasi mga naunang talata, ang sabi ng mga tao doon, anong verse po ba ito? Verse 23 po yata. Ito. Ang sabi po rito ng mga tao, ito na ba yung anak ni David? Kasi po, nung panahon po kasi na yun, nagpapagaling siya ng mga sakit, nagpapalayas po siya ng mga demonyo. Ano po, sabi ng mga tao, ito na ba ang anak ni David? Kasi may pangako po ang Diyos dito sa Lumang Tipan na ipapanganak ang Misaya. At ang Misaya na yon ang mag-ahari sa lahat ng mga bansa. At yung Misaya na yon, yun ang tatalo kay Satanas. Kaya dito pa lang ebidensya kay Satanas. Kaya dito pa lang nagpapalaya si Jesus ng demonyo. Kaya po ang sabi ng mga tao, ito na ba ang anak ni David? Ngayon po, mayroong isang bagay po na gusto akong po. Ito po ay isang paglalarawan lang po. Ano po. Noon pong si David, tinalo niya si Goliath, yung mga Israelite, yung people of God, nung panahon yun, wala pong magawa. Ano po, walang kalaban-laban, nasa defensive side sila, nasa offensive side sina Goliath. Nasa offensiva yung mga Pilisteo, tinututya-tutya po nila yung mga Israelita. Hanggang si David po nilabanan si Goliath, tinirador, tinukutan ng ulo. Yan po ang larawan ng darating ng Misayas. Ano po? Pagdating ng Misayas, gagapin niya si Satanas at yung church, the people of God will advance. Hindi tayo makabante. Ano po? Tingnan niyo po, kailan ba nagkaroon ng Gentile mission? Ano po?
Sa New Testament po yan, matapos pong talunin ng Panginoong Jesucristo si Satanas. Sa Old Testament po kasi talagang namamayagpag si Satanas sa mga bansa. Pero po, pagkatapos mamatay ng Panginoon at sa kanyang muling pagkabuhay, umakyat siya sa langit, yung mga disciple niya umabante na at nagkaroon ng Gentile mission. Napakalaga po kasi ng Gentile mission, yung abutin yung mga Pilipino, abutin yung mga Chinese, abutin yung mga Japanese. Dati po wala nang sa Old Testament, pero po sa New Testament, talagang lahat ng mga bansang aabutin ng Ebanghelyo, sasakupin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, angkinin po natin ang tagumpay ni Jesus, ang anak ni David. Kung paano yung mga Israelita walang kalaban-laban, nung panahon ni Goliath, si David, pinatay niya si Goliath at saka umabante yung mga Israelita, nilusog po yung mga Filistina. Ganin din po sa panahon natin. Si Jesus Christ, tinalo muna si Satanas, ang pinaka-notorious po nating kaaway. Tinalo si Satanas, itinali niya at yung charge, umabante. Ano po ang ibig sabihin nun? Nakikipaglaban po tayo pero panalo na po. No po. Panalo na. Ipanalo na ng ating Panginoong Hesus. Katulad nung panahong tinalo ni David si Goliath. Ganun po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Tinalo niya si Satanas, ginapos niya si Satanas, kaya tayo ay nasa winning battle na. Nakikipaglaban tayo, nakikidigma tayo, pero panalo na. Ano po? Ang Panginoong Hesus, tinalo na yung pinakamortal nating kaaway. Kaya, angkinin na po natin ang tagumpay ni Jesus, ang anak ni David. Ano po? Pangalawa po, Satan is like Goliath. Ano po? Kung David defeated, that we can fight the winning battle. Ano po? Si Satanas po ay parang si Goliath na tinalo ni David upang tayo ay makipaglaban sa labang tiyak ang tagumpay. Ano po? Si Satanas po para siyang si Goliath. Yung kamatayan niya para rin si Goliath. Ano po? Oo. Tinalo muna ni Jesus Christ para tayo makipagdigma tayo na talagang kahit mapatay tayo sa gera, mabubuhay tayo. Dahil naniniwala tayo sa Panginoong Hesus at siya ang muling pagkabuhay. Ano po? Pangatlo po, dahil natalo na ni Jesus Christ ang ating mortal na kaaway, nakatali na siya ngayon. Ang pangatlo po, let us plunder the house of Satan. Ano po? Samsamin na natin yung mga re-reyan sa bahay ni Satanas. Magmula po nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang muling pagbabalik, ito po ang panahon na sinasamsam natin ang mga pag-aari ni Satanas. Kinukuha ng ating Panginoon yung mga taong namumuhay sa kadiliman. Binabago niya, pinililipat niya sa karya ng Diyos. Yes. Napakaganda po. Kaya kunin natin, samsamin natin ang mga pag-aari ni Satanas. Let us plunder the house of Satan, who is now bound for 1,000 years. Tinali, nakatali siya. Kapag binasa siya po sa Revelation, tinali siya ni Jesus Christ para yung gospel talagang umabante. Si Satanas walang magawa. Ano po? Nakatali si Satan. Para lang siyang drug lord na nakakulong. Bumagalo lang yung mga aliporis niya. Ano po? Yes. Ganun po yung status ni Satanas. Nakakulong lang. Nakakakilos pa rin. May nagagawa pa rin.
pero talo na po. Sigurado na po ang pagkapanalo natin. Sigurado na ang pagkapanalo ng ating Panginoon si Kristo. Nasa panahon po tayo ng pagsamsam sa bahay ni Satanas. Ano po? Kaya samsamin natin ang mga pag-aari ni Satanas. Huwag po tayong papayag na sa pamilya nyo at mga kaibigan nyo ay may namumuhay sa kadiliman. Ano po? Opo. Let us plunder the house of Satan. Hayaan nyo na gamitin tayo ng Panginoon. Ilipat yung mga tao na yon mula sa karyahan ng kadiliman patungo po sa karyahan ng liwanag. Ano po? Amen. Meron po akong tanong po rito. How can we practically attack Satan's territory and take the possession? Yan po, yung tanong po. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 16:8, Mateo 16:8. Ito pa, no? Saan? Ito. Yan. Ito. Dito. Bakit tayo? Ayan, bakit ito rin dito. Basahin ko po, 16:8 talaga na masitong. Ang sabi po rito, sa lang. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya't sila'y tinanong, bakit ninyo pinag-uusapan? 16:18. Ayan, 18 pa? Ay, ito. Ito, sabi. 8 naman. Ako naman. Ang sabi po, at sa ibabaw ng mga batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ano po? Ibig pong sabihin, ang church advancing talaga. Ano po? Hindi po siya nasa defensive side, nasa offensive side po siya. Ano po? At ang sabi po sa Mateo 28, ano po, 18 hanggang 19, ang sabi po, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Ano po? It's 29. Kaya humayo kayo at gawin ninyo mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Kaya nasa opensiba po tayo ngayon. Ano po? Ang teritoryo ni Satanas ay malaki, ano po? Malawak. Pero papalit na siya ng papalit. Habang papalaki na ng papalaki ang teritoryo ng Diyos, ano po? Dumadami na ng dumadami ang pinag-aharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Amen. Sana po kasama tayo doon sa mga pinag-aharian po ng ating Panginoon. At yun lamang po, at sa Panginoon po ang lahat ng papurihan at karangalan po sa umaga po ito. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po sa buhay ng ating brother Bitoy. Chong Bitoy, salamat po sa buhay nyo. No? Ang galing naman pala magturo. Praise the Lord. No? Salamat po sa Holy Spirit na siyang nagsalita through our Chong Bitoy. Ayan. At no, hindi po halata na siya ay kabado. Hindi halata. Ayan, di ba? Praise the Lord. Ay, ang galing. Praise God, no? Praise God po, no? So, sige po, Ate G, sa'yo na po ang mic. Sabi nga ni Chong Bitoy, we are the victors. Amen. Praise the Lord. Ate G, go ahead. Salamat po. So,